Palaging nakasunod ang malas sa aking buhay. Hello po, Kapiksi. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Naps. 30 years old from Mindanao. Isa po akong trabahante sa isang private company. Ang kwento ko po ay nagsimula nung college pa ako. Ewan ko ba kung bakit parang palaging nakasunod ang malas sa aking buhay. Mapapag-ibig man, school, at even ngayon sa trabaho. Dati, na-remember ko, first year college pa ako nun, may GF ako at magkaiba kami ng school. At iba ring schedule ng pasukan namin. Ako ay whole day, siya naman ay 2 to 8 p.m. 3 years mahigit na kami ng GF ko. Medyo matagal na rin yung relasyon namin at marami kaming pangarap sa buhay. Minahal ko siya ng sobra, to the point na maski pagmamahal sa sarili ko ay di ako nagtira. One time, nun pumunta ako sa school niya para sunduin siya, nagko-commute lang pala ako nun at naging daily routine ko yun sa kanya. March or April 2014, di ako sure sa month at date, pero isa lang di ko malilimutan. Ito yung araw na nakita ko siyang may kasamang iba. But before mangyari yon, ay sa school namin biglang bumigat pakiramdam ko. Nilagnat ako ng sobra-sobra at umihi ako ng dugo na may halong nana. UTI. Fast forward sa story. Pagkatapos ng school namin, ay dumiretso ako sa school niya para gawin yung nakaugalian na namin. Binilhan ko siya ng paborita niyang special na hopya at naglakad ako papunta ng internet kasi alam ko doon siya palaging tumatambay pagkatapos ng school niya. Pero pagpasok ko sa internet cafe ay nag-iba agad ang aura ng establishment. Nakita ko siya, may kasama siyang lalaki. Naka-holding hands silang dalawa. Di ko alam kung ano ang gagawin ko that time. Tulala ako sa mga nakita ko. At tumalikod na lang ako, sabay alis sa naturang internet cafe. Tumulo luha ako, kasabay ng pagbuhos ng ulan. Walang araw na hindi ako umiiyak at palagi ko tinatanong sa sarili ko kung saan ako nagkulang. Ginawa ko naman lahat para sa kanya. Fast forward. Nakagraduate na ako sa college. Naka-move on at kinalimutan ko na rin siya sa buhay ko. One time may nag-chat sa akin. Nag-congratulate. Pagka-visit ko sa timeline, siya pala yung ex ko. Kapiksi, di ko po alam kung bakit ang malas-malas ko. Yung bagang pati sa work ko po, pag may pera ako, ay ang bilis-bilis maubos. Para kasing may blockages sa pag-unlad ko sa buhay. Pa-help naman po. Hello guys, hello mga Kapiksi. Welcome na naman sa panibagong episode ng ating kwentong Kapiksi series dito sa ating YouTube channel. So itong kwentong Kapiksi series na to mga Kapiksi, these are real stories ng mga totoong tao, totoong Kapiksi na nanghihingi ng advice or gabay sa atin sa pamamagitan ng tarot. So si Kapiksi Napster ang napili nating story na i-publish ngayon guys. And ang kanyang kwento ay gusto niyang malaman kung ano yung mga blocks niya sa buhay kasi ang sabi niya dun sa kanyang kwento ay parang minamalas siya sa buhay niya in general so parang pakiramdam niya malas siya sa pag-ibig, sa school, and even ngayon sa kanyang trabaho. Mga Kapiksi, okay? So nasa akin yung totoong pangalan and totoong birthday ni Kapiksi Napster. So babasahan natin siya, hahanapin natin yung energy niya dito and hahanapin natin yung mga blocks niya kung meron talaga siyang blocks mga Kapiksi. If ever na nakaresonate kayo sa story
ni Kapiksi Napster, pwede rin kayong mag-comment sa baba mga Kapiksi, and pwede rin kayong magbigay ng advice sa kanya. Okay? So sa Kapiksi Napster, i-shuffle ko yung cards and hahanapin ko yung energy mo. So ito yung energy mo, Sir Napster, no, or Kapiksi Napster. Ikaw ay nirepresent ng King of Swords. So unang-unang card pa lang meron na agad akong nakitang block mo. Eto, yan, lumabas agad siya. Okay, pero bago natin to basahin, ilapag muna natin lahat ng spread mo, Kapiksi Napster. So dito nakikita natin lahat ng both negative and positive energies mo, Kapiksi Napster. Yung mga negative energies mo, yun yung nagiging balakid kung bakit hindi mo nararanasan itong mga positive energies. Okay? Kasi unang-una, maswerte ka sa pera or meron kang chance na umunlad pagdating sa kaperahan mo or sa trabaho mo, especially sa negosyo. Kung ikaw ay nagbabalak na magnegosyo, Kapiksi Napster, no, or investment, ganyan, maraming opportunity yung nag-aantay sa'yo. Okay? Pero ang dahilan kung bakit hindi ito dumadating sa'yo is you have a lot of overthinking, no? Mahilig kang ma-stress, madali kang ma-stress. Ito yung mga balakid mo, Kapiksi Napster. Yung mga balakid na to, ito yung mga reason, ito yung mga negative energies. And ito yung mga reason kung bakit nahaharang yung mga blessing, yung mga swerte, or yung mga magagandang energies mo. So, unang-una, you tend to overthink. Mahilig kang mag-overthink, no? Or hindi naman sa mahilig, pero naging habit mo yung mag-overthink. Mahilig kang maglagay ng mga negative na assumptions or negative na meaning sa mga nangyayari sa buhay mo. Okay? And very evident naman yan sa kwento mo, kasi yung kwento mo is, ang kinuwento mo is yung love story mo years ago pa ng dati mong girlfriend. Pero ang gusto mong malaman is kung bakit parang minamalas ka sa buhay. So, ile-let go na natin yung story mo regarding sa love story mo, and magfo-focus tayo sa present mo, which is para makita natin yung mga blocks mo. And eto, unang-unang card na lumabas sa'yo is mahilig kang, hindi naman sa mahilig, no? Sabi ko nga, you tend to overthink. Meron kang tendency na mag-overthink. Binibigyan mo ng mga negative na kahulugan yung mga bagay na nangyayari sa'yo, and this is causing you stress. Nagbibigay sa'yo ito ng stress. Let's say for example, sa trabaho mo siguro, dahil ikaw ay nagtatrabaho na, pag merong hindi magandang nasabi sa'yo, dinidibdib mo ito, and nai-stress ka, and mabilis kang ma-disappoint. You tend to be overly emotional. So, nagiging emotional ka. Kumbaga, hindi mo lang siya magkasama, which is gano'n naman talaga, no? Kapag yung emotion mo is palaging sumusunod yan sa isip mo. So, hindi ka nakakaramdam ng maganda because emotionally, you are discontented, hindi ka kontento. You are frustrated with your life. Frustrated ka sa current situation mo. And that is because sumasabay yung emosyon mo sa mga pattern of thoughts mo. And yung pattern of thoughts mo, hindi maganda. Okay? You have a lot of negative thinking, overthinking, binibigyan mo ng mga negative na meaning or negative na kahulugan yung mga nangyayari sa buhay mo. Okay? And meron kang tendency na tumakbo, papalayo, no? You have the tendency to run away from a specific situation, no? Parang imbis na i-deal mo ng maayos yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, meron kang tendency na tumakbo. So parang tinatakasan mo siya, hindi mo siya hinaharap. Okay? And
Probably it's because of fear of rejection, fear of abandonment. Meron kang fear na parang natatakot ka na masabihan ka ng hindi maganda ng ibang tao, sa paligid mo, sa workplace mo, or any people surrounding you. Parang natatakot ka or ayaw mo na may masasabing hindi maganda towards you. And marami ka ring limiting beliefs, no? Marami kang pag sinabing limiting beliefs, yung paniniwala mo, mabilis kang ma-discouraged, Sir Napster or Kapiksi Napster. Mabilis kang ma-discourage, mabilis kang panghinaan ng loob, okay? And although nag-i-strive ka, ibig sabihin nagsisikap ka, pero pag meron kang nakitang obstacle, meron kang nakitang balakid, ayaw mo na agad. Hindi ka na tumutuloy, okay? Parang hindi mo na siya pinupush, nauunahan ka na ng kanigahan. And tapos, dinadagdagan mo pa again ng overthinking, sinasamahan mo pa ng overthinking, kaya parang walang ka-effort yung kamalasan sa buhay mo, Sir Napster, okay? And yung malas, it's a state of mind, no? This is your state of mind, yung malas ka. Kasi years ago, nagkaroon ka na ng assumption na malas ka. Dun pa lang sa relationship mo. Probably it started even before yung relationship mo dun sa girlfriend mo. Baka nag-start pa yan bago yun, no? Pero yun lang yung pinaka tragic moment na natatandaan mo. That's why nasabi mong malas ka. Pero cycle siya. It's a cycle that never ended. Hindi pa siya nag-e-end because paulit-ulit mong ina-assume na malas ka. Paulit-ulit mong iniisip na malas ka. Umiikot lang, no? Umiikot lang, and nakakulong ka doon. You are trapped. You are trapped in that assumption na malas ka sa kahit anong aspeto, sa pag-ibig man, sa school man, and sa trabaho man. Probably meron kang parang palaging napakadali lang sabihin sa'yo na malas naman, no? Diba? Malas ko naman, ang malas naman. So parang napakadali lang sabihin sa'yo yun, okay? Yun kasi yung meaning na nilagay mo sa iyo, sa buhay mo. That's why you are experiencing that. Para kang nasa loob ng salamin, nakakulong ka sa loob ng salamin, trapped ka, hindi ka makalabas dun sa salamin na yun, okay? Pero ang katotohanan is meron ka swerte sa pera. Unang-una, swerte ka sa pera. And swerte ka, marami pang opportunities na pwedeng dumating sa'yo. You will have a very stable and a very secure financial status, no? Ibig sabihin, maganda yung magiging potential mo sa kaperahan only if alisin mo or paglabanan mo yung mga limiting beliefs mo about kamalasan. Because yung totoo, hindi ka malas, ikaw lang yung nag-assume na malas, kaya ang nakikita mong evidence sa iyong physical reality is kamalasan. Again, it's a state of mind, and yung state of mind natin pwedeng mabago as long as baguhin mo yung perception mo and paniniwala mo. So, swerte ka sa pera, swerte ka, magiging maswerte ka sa financial status mo. And especially kapag nagnegosyo ka. Although, hindi ko naman sinasabi magnegosyo ka na ngayon, agad-agad. Lalo na kung naniniwala kang malas ka. Kasi kahit magnegosyo ka ngayon, tapos pinaniniwalaan mong malas ka, hindi mo makikita yung positive result, okay? So, you have to work on yourself first. Kailangan mong baguhin yung mga limiting beliefs mo, yung mga assumptions mo. Hindi totoong malas ka. It's not true. No, it's just your state of mind. Pero pwede mong baguhin yan by continuously affirming. Let go mo na yung mga past, no? Yung ex-girlfriend mo, yung mga nangyari sa'yo sa past, yung mga pagkakasakit mo, yung mga whatever na na-experience mo, they are all a part of your
past. Tapos na sila, okay? And wag mong i-drag yung sarili mo sa kamalasan by paying attention dun sa mga past circumstances mo. Kasi pagka paulit-ulit mong inisip yung mga past mo, para kang natrap dun sa loob ng salamin. Hindi ka makalabas, okay? Para kang nasa loob ng kulungan. Ikaw yung sumasakal sa sarili mo. Ikaw yung sumasakal. Ikaw yung pumipigil sa swerte mo. Kapiksi Napster. Okay? So, all you have to do is mag-pray ka, mag-cleanse ka, talk to yourself. Pinaka-the best na gawin mo is gawin mo yung mirror technique ni Louise Hay. Every morning or every night, whenever possible, humarap ka sa salamin and talk to yourself. Oy, Napster, hindi totoong malas ka. In fact, swerte ka. Sabi nga ni Kapiksi, swerte ka. Lalo na sa pera, okay? Kausapin mo yung sarili mo and do it over and over again hanggang sa gumaan yung pakiramdam mo. Okay? Ganun kasi yung effect niyan. Una, hindi ka muna maniniwala kasi yung conscious mind mo, may filter yan. If-filter niyan yung mga sinasabi mo sa sarili mo sa simula. But if you do it over and over again, it will be accepted by your conscious mind and magpapass through yan sa iyong subconscious mind. And unti-unti mong mararamdaman na gumagaan na yung pakiramdam mo and you're starting to accept the truth na hindi ka malas at swerte ka. Okay? And then, ang susunod nun is makaka-experience ka na ng mga little evidences na pinapapatunayan sa iyo ni universe na hindi ka malas at swerte ka. Okay? So, ganun yung gawin mo, Kapiksi Napster. Talk to yourself every morning or every time na makakaharap mo yung sa sarili mo sa salamin. Kailangan nakatingin ka yung mukha mo, no? Nakatingin ka sa mga mata mo sa salamin and talk to yourself, no? Kagaya nung sinabi ko, oy, Napster, hindi ka malas, okay? Yung mga past mo, kalimutan mo na yun, it's over. Wala na yung silbi sa buhay mo. Ang totoo, swerte ka. And from now on, magiging maswerte ka. Lalo na sa pera, lalo na sa negosyo, sa kabuhayan mo. Marami pang opportunity yung dadating sa'yo. So, maging ready ka, maging handa ka sa pagtanggap ng mga swerte at mga biyaya from the universe dahil dadating yan sa'yo. Okay? So, ganun, kausapin mo yung sarili mo, Kapiksi Napster. And you have to do it over and over again, ha? Hindi lang yan isang beses ginagawa, hindi lang 10, hindi lang 100. You do it over and over again every day hanggang sa feeling mo gumagaan na yung pakiramdam mo, feeling mo okay ka na and hindi ka na naniniwala na malas ka. Okay? So, ganon ang gawin mo. Kasi sayang itong mga kaswertihan mo, no? Mamamanifest, ikaw yung maghahatak nito sa buhay mo. You are in control of your life, no? Ikaw yung may control sa buhay mo. So, whether makakita ka ng kamalasan or kaswertehan, ikaw yung may control niyan. Depende dun sa story na sinasabi mo sa sarili mo. Okay? And as for the blocks, nakita na natin yung mga blocks mo, so you have to revise them. Marami tayong pwedeng maitulong sa'yo. Kung gusto mong magpa-email coaching, pwede. Kung gusto mong mag-avail ng ating paano mag-manifest ng abundance video course, kasi doon sa course na yon malalaman mo yung mga blocks mo. Yung mga blocks mo, yun yung nagiging cause ng kamalasan mo. And malalaman mo yung mga blocks mo and matututo kang ma-overcome yon para eventually maging abundant ka or ma-attract mo yung swerte and abundance sa buhay mo. Pwede ka rin makinig ng mga subliminals natin, especially yung pantaboy, malas, pang-akit na swerte, subliminal. Pwede ka magpa-customize kung gusto mo, or kung gusto mo, pakinggan mo yung generic na subliminal sa YouTube, no? Super effective nun. Super ganda ng mga affirmations. Okay? So, sana nakatulong sa'yo itong reading na to. Again, Kapiksi Napster, hindi totoong malas ka. Ikaw lang yung
nag-iisip nun sa sarili mo. Ang totoo, kabaligtaran yung kapalaran mo dahil swerte ka, especially pagdating sa kamerahan. Kaya mo lang hindi ito nararanasan kasi marami kang balakid, which is yung negative thinking mo, yung overthinking mo, yung mga limiting beliefs mo. Yun yung kailangan mong i-overcome. Gawin mo yung mirror technique para malabanan mo yung overthinking mo, and you have to move on, you have to let go of your past para hindi ka na patuloy na makaranas ng kamalasan sa buhay mo. Alright? So I hope that helps, Kapiksi Napster. Thank you for sharing your story, your kwentong Kapiksi sa ating channel. Sa iba pa nating mga Kapiksi na gustong mag-send ng kanilang kwento, kagaya ni Kapiksi Napster, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. Kapag napili ko ang iyong kwento, ipapublish natin siya sa ating YouTube channel for free tarot reading, free advice, and free features sa ating channel. Alright? So I hope this answers your question. Sana natulungan kita sa tarot reading mo and sa mga advice mo. And thank you so much. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.